ito magandang pag-usapan din to eh. Dito sa nangyari na pagtatalo ni Cayetano mga kababayan at saka po nitong si Senator Nancy Binay about po mga kababayan doon sa lumolobong budget mga kababayan or nagagastos ng pagpapagawa ng bagong Senate building. Alam nyo mga kababayan, ito yung nakakatawa dito. Natanong etong si Robin Padilla, ito dapat kahapon pa natin pag-uusapan to eh. Natanong etong si Robin Padilla about dun sa reaction niya, dun sa pagtatalo nitong si Binay at saka po nitong si Cayetano. Kasi kung mapapansin nyo mga kababayan, habang tinatalakay kasi yung budget, about yung lumolobong budget or overprice mga kababayan ng bagong Senate building, kung mapapansin nyo habang nagtatalo yung dalawa, lumalayo na sila dun sa pinag-uusapan po nila at nauwi na ata mga kababayan di umano sa usaping politika about dun sa Makati at saka po sa Taguig. Mga kababayan, ngayon, kung mapapansin nyo din, habang nagtatalo etong si Binay at saka po itong si Cayetano, nakatingin lamang itong si Senator Robin Padilla at nagmumukbang. Mga kababayan, saan ba kayo nagkatala? Yung Senado naging palengke, di umano tapos naando doon yung isang senador na nanunood lang doon sa dalawa niyang kasamahan na nagtatalo habang kumakain. Mga kababayan. Anyway, eto panoorin muna natin etong komento ni Robin Padilla na kung saan naging masaya daw siya mga kababayan doon sa nangyaring sagutan ni Binay at Cayetano. Ako nagulat ako dito mga kababayan nung nakita ko etong balitang ito dahil kung mapapansin nyo kung ikaw ay maayos at may isip na senador, dapat tatapikin mo. Lalo na at katabi mo, etong si Cayetano, dapat tatapikin mo si Cayetano at bubulungan mo na parang lumalayo ka na ata pare sa topic, parang ang pinag-uusapan nyo na ata, politika na. Nasa hearing tayo, dapat yung usaping politika, pag-usapan nyo na lang ng private yan. Kasi nakikita ng sambayan ng Pilipino na hindi nagkakasundo yung dalawang senador at nagkakagulo ang Senado. Diba mga kababayan, eto panoorin muna natin etong komento ni Robin Padilla. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit-ulit na tayo. Kanina Thank you, pa Mr. na Chairman. 21.7 billion. Tabuang Kanaday. Umani na negatibong komento ang nangyaring sagutan ni Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano. Ayan maliwanag na sinasabi sa balita, umani ng negatibong komento. Ibig sabihin mga kababayan, hindi natuwa ang sambayan ng Pilipino doon sa nangyaring sagutan ng dalawang senador. Kasi nga naman mga kababayan, unang-una, ang topic kasi na pinag-uusapan dyan yung about doon sa Senate building na kung saan nag-overprice na ata yung budget mga kababayan. Ngayon, ang nakakapagtaka dito nung natanong si Robin Padilla kung ano yung reaction niya mga kababayan. Ito, panoorin pa natin. Sa pagdinig kaugnay sa bagong building ng Senado. Pero si Senator Robin Hood Padilla sinabing ikinasiya pa niya ang pangyari bilang bagong mambabatas. Ako'y maraming nagtatanong sa akin pero ako'y masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Yung mga ganong klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Lalo na ako, number one. Kaya pala dapat doon sa lahat ng senador mga kababayan, dapat mangyari yun. Dapat magtalo kayo. Ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino na hindi nagkakaisa ang Senado pagdating sa mga ganyang klase ng usapin. Dahil kung titingnan talaga natin mga kababayan kung sa iba-ibang mga senador ang sasabihin ng mga yan, ang sasabihin ng ibang mga senador, nakakalungkot kasi nagtalo yung dalawa nating senador na nakita ng mga kababayan nating Pilipino. Pero ang maganda doon, naaalaman natin at nagiging bukas ang isipan ng sambayan ng Pilipino patungkol dun sa ginagawang bagong Senate building. Pero sa kanya mga kababayan, masaya daw siya at dapat daw mangyari yon. Kasi nga naman daw mga kababayan, nasa Kongreso daw po sila. Anyway, pagpatuloy pa natin. Natagahanga ako ng Westminster. Ano ibig sabihin? Yung Westminster kasi yung parliamentary talagang laging may debate, laging may... Masaya ako kahapon. Hindi naman. Ako sa akin pala. Siyempre magiging masaya si Senator Robin Padilla dyan mga kababayan. Kasi habang nagtatalo yung dalawa, todo-todo yung pagmumukbang ni Senator Padilla.
kahit saan mga kababayan, kung ikaw makakapanood ng live na face-to-face, alam niyo yung face-to-face na programa? Yung nasa TV5 ata dati yon, mga kababayan. Ewan ko lang kung meron pa nun ha, pero ang alam kong host ata nun ngayon, si Carla Estrada. Ano po, yun yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. Alam mo yung nakapanood ka ng live na face-to-face tapos kumakain ka pa, nagmumukbang ka, habang nanonood ka, talagang magiging masaya ka. Anyway, pagpatuloy pa natin. Palagay, sana nga may mangyari yan sa plenaryo. Sa plenaryo sila sa totoo lang, ang babait pa natin kasi sa ibang bansa. Maliwanag kay Senator Padilla, mga kababayan, tandaan nyo, ang sabi niya, sana mangyari daw yan sa plenaryo. Siguro hindi niya lang itinuloy, sana mag-away ulit sila sa plenaryo. Mga kababayan, parang ganun yung gustong sabihin nitong si Senator Padilla. Kaya nga kung mapapansin nyo, marami siguro mga vlogger ang sumopla dito kay Senator Padilla dahil kung titingnan po talaga natin, dapat ang ipinapakita ng Senado, mga kababayan, pagkakaisa. Dapat ang ipinapakita ng Senado yung tamang investigasyon at tamang paglilitis ng isang usapin. Mga kababayan, ang hindi kinakailangan na humantong sa pamumulitika. Hindi po masaya, mga kababayan, kung titingnan na nakikita nyo yung dalawang senador na nagtatalo hanggang sa humantong na dun sa politika, sa usaping politika. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, kung anong issue meron ng Makati at saka po ang Taguig. Ano po, na kung saan, mga kababayan, di ba, sinabi pa nga nitong si Cayetano na meron daw sinasabi itong si Nancy Binay na parang sinasaksak siya patalikod. Ibig sabihin nun, mga kababayan, nung binuksan na ni Cayetano yon, humantong na dun sa usaping politika. Ano po, dahil siguro merong hindi pagkakaunawaan itong si Cayetano at saka po itong si Nancy Binay. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Makita mo sa Korea, makita mo sa mga tinatawag natin na parliamentary form of government. Natural lang yun. Nangyayari talaga yun. Hindi rin naniniwala ang senador na makakaapekto ang pangyayari sa imahe ng Senado. Nako! Pero sabi ni Padilla, sana lamang din ay hindi nagkakaroon ng personalan kahit sa pinakamainit ng diskusyon o pagtatalo. Wala naman yung sa kanilang dalawa, yung personalan lang. Medyo yun lang mga personalan. Yung mga personalan. Nagka-personalan na nga yung dalawa, mga kababayan, habang nagtatalo kaya nga nag-walk out etong si Nancy Binay. Kasi nga nagkaka-personalan na sila nung binuksan na ni Cayetano yung about dun sa sumasaksak patalikod, mga kababayan. Dun pa lang usaping personal na po yun. Malayo na dun sa pinag-uusapan na overpriced na budget ng bagong Senate building, mga kababayan. Dun pa lang sa usaping politika, talagang usaping personal na po yun. Kaya yung sinasabi nitong si Padilla, mga kababayan, na naging masaya siya dahil nakita niya, di umano yung dalawang kasamahan niyang senador na nagtatalo, mga kababayan, isang malaking kabubuhan po yan. Paano ka magiging masaya na nakikita mo yung dalawang mong kasama nagpe-personala na sa mismong harap mo? Diba, mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Matatanda ang katabi ni Cayetano si Padilla sa pagdinig. Sa ilang pagkakataon na mataan si Padilla na Ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Tignan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na nakapanood ng live na face-to-face habang nagbubukbang. Pagkakataon na mataan si Padilla na kumakain. Pero ayon sa kanya, hindi siya nakaramdam ng anumang tensyon. Paliwanag ni Padilla. Hindi kasi hindi ako makakain nung una kasi nagbigay ng pagkain, hindi ako makakain kasi nagsasalita si Senator Alan, dadalawa lang kami, baka bigla niya akong tanungin, mahirap naman na may laman yung bibig ko. Pero nung dumating na si Senator Nancy, sabi ko, pwede na akong kumain. Kumain na ako nung nag-uusap sila. Pero nung medyo personalan na, tumigil na rin ako kumain. Si Binay naman, pinag-aaralang idulog sa Ethics Committee ang ginawa ni Cayetano. Sa panayam sa senadora matapos ang pangyayari, sinabi niya na tumitibay na ang kanyang paniniwala na ang pagdinig ukol sa itinatayong gusali ng Senado ay matutulad sa pag-iimbestiga sa kanyang ama, si dating Vice President Jojo Binay, at sa kanyang kapatid, si dating Makati City Mayor Junjun Binay.
Magugunita na higit 20 pagdinig mula 2014 hanggang 2015 ang isinagawa ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ni Cayetano ukol sa mga umano'y overpriced Makati LGU buildings. At saka mga kababayan, ito tingnan nyo ha, di ba dapat mga kababayan, since kasama ni Cayetano dun sa mismong hearing, etong si Padilla, mga kababayan, dapat mayroon ng idea si Padilla kung ano yung itinatakbo ng investigasyon patungkol po dun sa sinasabing overpriced na budget nitong bagong Senate building na itinatayo. Mga kababayan, dapat mayroon na pong mayroon ng idea etong si Padilla, pero mukhang mag-aaksaya ata ng pera ng bayan etong si Padilla para malaman ulit kung bakit nag-overprice yung di umano yung bagong Senate building na itinatayo. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, bukod sa investigasyon itong si Cayetano, makikialam din daw etong si Padilla mga kababayan at mag-iimbestiga siya ng sarili po niya. Magkakaroon siya ng sariling hearing mga kababayan, para imbestigahan yung bagong Senate building na itinatayo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tingnan natin kung tatalunin ba nito yung record na 24 hearings noong 2015. Siyempre tao lang din naman tayo and parang yung sugat na sabi ni Ramil Villa, dumayo lang ng kain si Robin. Dumayo lang ng kain habang nanonood ng face-to-face mga kababayan. Ganon katindi itong si Senator Robin Padilla. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naalala ko yung ginawa sa Padilla ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Diin ni Binay lumihis ang pagdinig sa tunay na pakay ng pagpapatawag nito ni Cayetano. Yun na nga, isa di ba ang linaw ng topic, cost of the construction of the building. So dapat Di ba mga kababayan, nanggaling na kay Senator Nancy Binay na lumihis ng usapin ng topic yung nangyaring pagdinig ni Alan Peter Cayetano mga kababayan about dun sa itinatayong bagong Senate building. Ayan maliwanag di sopla itong si Senator Padilla. Sabi niya hindi nagkakapersonalan yung dalawa. Di ba maliwanag mga kababayan na nagkakapersonalan na po talaga. Kaya nga nag-walk out na etong si Senator Nancy Binay. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ang ini-input lang natin yung yung bahagi dun sa pagpapatayo ng building, diba? Kaso lang sinama nila yung land, tapos kung ano pa yung mga sinama nila. Wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Cayetano ukol sa naging bangayan nila ni Binay. Jan Scotia, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Tuloy na agad natin yan mga kababayan dito sa isa pang balita na nakita natin na kung saan, ito daw maliwanag dito, Senator Padilla planong magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay ng 23 billion na bagong itinatayong new Senate building mga kababayan. Ayan maliwanag, magsasagawa, makikialam, sa madalit salita, makikialam itong si Padilla sa isinasagawang investigasyon ni Cayetano. Mga kababayan, kasi magsasagawa siya ng kanyang sariling investigasyon. Mga kababayan, dun po sa bagong Senate building. Isipin nyo mga kababayan may nag-iimbestiga na dyan. Dapat kung mag-iimbestiga ka, tutukan mong imbestigahan yung bagong usapin na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga kababayan, hindi yung papakialaman mo yung investigasyon ng iba. Kasi meron na nag-iimbestiga dyan Kung pag-uusapan pa yan ng bagong usapin mga kababayan, dagdag gastos lang yan. Masasayang lang yung pera ng taong bayan. Kaya ano ang dapat mong gawin? Mag-imbestiga ka ng sarili mo at ibang usapin yung imbestigahan mo na mas mahalaga at makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Yan dapat yung pinagtutuunan ng pansin. Hindi yung pagtutuunan mo ng pansin at papakailaman mo yung imbestigasyon ng iba. Para lang masabi na ikaw yung tama kaya iimbestigahan mo. At porkit nagtalo yung dalawa, kailangan pasukan mo na rin para mabigyan ng liwanag. Yun nga kay Kibuloy nung nanghimasaw kay itong si Padilla mga kababayan. Kita nyo naman yung nangyari. Diba? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ikini-credit po natin to sa GMA.
Integrated News, mga kababayan. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Planong magsagawa ng sariling investigasyon ni Senador Robin Padilla kaugnay sa lumobong gastos ng ipinatatayong new Senate building. Kahapon, naghain ng resolusyon si Padilla para mag-imbestiga ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Public Information and Mass Media kaugnay sa issue. Sabi ni Padilla, kailangan malaman ng publiko ang proseso sa pagtatayo ng new Senate building, kabilang ang pagtaas ng gastos na umabot sa 23 billion pesos. Kahit nga yung normal na mamamayan, nung napanood yung hearing ni Cayetano, may idea na, mga kababayan mismo pa kayang si Senator Robin Padilla na naandudo na sa mismong hearing. Imposibleng wala siyang nalaman na idea doon. Pero na lamang, mga kababayan, kung hindi niya tinutukan yung investigasyon nitong si Senator Peter Cayetano, mga kababayan. Pero na lamang kung hindi siya nakikinig habang isinasagawa po yung hearing. Baka kailangan niya ng take 2. Parang pelikula lang. Mga kababayan, di ba alam naman natin na maraming mas mahalagang usapin na napapagtuunan dapat din ng pansin. Hindi lang ng isang senador kung hindi ng ibang mga senador. At hindi mo na kailangan pang pagkagastusan, paglaanan ng isa pang hearing or iba pang hearing bukod na hearing, yung pinag-uusapan na alam naman natin na napasalang na na-hearing na. Mga kababayan, dahil alam naman natin na mayroong senador na nag-iimbestiga talaga dyan. Hindi mo na kailangan pasukan pa yan. Maghanap ka dapat, Senator Padilla, ng ibang usapin na mas makakatulong sa sambayan ng Pilipino na dapat talagang mapagtuunan din ng pansin ng mga senador. Katulad na lamang, bakit hindi mo buhayin ulit yung investigasyon dun kay Kibuloy at para matugis na at mahuli na. Mga kababayan, bakit hindi ka magpatawag or magpasa ng resolusyon para maimbestigahan yung inaakusa ni Trillanes laban dito kay Bongo na sinasabi na nakinabang ng maraming proyekto nung si Duterte ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente. Bakit hindi yun yung pagtuunan nyo ng pansin para malaman ng taong bayan kung may katotohanan ba talaga yung isinampang demanda ni Trillanes laban dito kay Bongo? Diba napakaraming usapin, mga kababayan, na dapat napapagtuunan ng pansin at hindi nababaliwala. Alam nyo, sa totoo lang yung mga usapin na mahalaga, kaya lang nabibigyan ng kulay, dahil, mga kababayan, nagagawa ng reaksyon at natatalakay ng mga vlogger na dapat Senado yung gumagawa nun para mabigyan ng kaliwanagan ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung papakailaman mo yung investigasyon ng ibang senador para lang masabi na bida-bida at magaling. Mga kababayan, di ba? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Hakbang anya ito para hindi mawala ang tiwala ng publiko sa Senado bilang institusyon. May ginagawa ng review ang Senate Accounts Committee na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa new Senate building. Noong isang araw nauwi ang pulong sa sagutan nina Senador Nancy Binay at Cayetano. Sabi ni dating Senador Panfilo Lacson na naging chairman ng Senate Committee on Accounts, mahirap panoorin ang sagutin ng dalawa. Sabi ni Lacson, mahirap talagang panoorin, mga kababayan, kasi integridad at saka imahe ng Senado yung nasa alang-alang dun sa nangyaring sagutan ni Cayetano at saka ni Nancy Binay. Parang ang lumabas kasi, mga kababayan, naging palengke yung Senado. Naging palengke at naging mukbangan. Naging mukbangan ni Senator Padilla, mga kababayan. Biruin mo sinasabi ni former Senator Lacson, mga kababayan, na mahirap panoorin yung dalawa. Pero sinasabi ni Padilla na masayang panoorin, mga kababayan, at natutuwa siya at dapat mangyari yon sa plenaryo, mga kababayan. Di ba? Mismo nang galing kay Padilla yan. Pero anyway, ipagpatuloy pa natin. Ayos ang pulong nilang tatlo sa hiling ni Binay at pumayag na raw si Cayetano pero wala pa itong schedule sa ngayon. So maliwanag naman, mga kababayan, dito na mag-iimbestiga ng kanya, ng sarili niya, etong si Padilla, mga kababayan. Siguro wala siyang tiwala kay Cayetano, kaya kailangan niyang imbestigahan ng sarili po niya yung bagong itinatayo na Senate building, mga kababayan. Kasi nga naman, kung titingnan po natin, kung iisipin po natin na andudo na siya sa mismong hearing, dapat meron siyang idea, mga kababayan, kung ano yung nilalaman ng discussion, ng talakayan
or ng pag-iimbestiga doon sa hearing na isinagawa nitong si Cayetano. Nakakapagtaka naman mga kababayan na kailangan mo pa magpaimbestiga ng sarili mo kung ikaw ay mismong naandudo na sa hearing na yon. Wala kang natutunan. Wala kang nakuhang kahit na anong idea. Diba mga kababayan, kung hindi dumayo ka lang at kumain doon? Anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa topic na ito mga kababayan about sa isasagawang investigasyon or sariling investigasyon nitong si Senator Padilla mga kababayan patungkol po dun sa itinatayo or bagong itinatayo na Senate building na umabot ng 23 billion yung halaga mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan